Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so guys, meron po tayong milestone na natanggap, no? So we are now having 450,000 views, no? For the last 3 years. Thank you so much. And I really honor you to all our viewers. But please, if you are watching this, it's really a good thing if you can be able to subscribe to our channel, please, so that we can be able to maintain and sustain this channel. Okay. So guys, no, and then we want to honor, we want to honor our subscribers. They are now almost 5,300 subscribers. And okay, and we are running into 6,000, no, 6,000 subscribers. Hopefully, can be able to reach this one until next year or earlier than next year, no? Thank you so much for that. Okay, so ngayon meron po tayong pag-uusapan, no, with regards to um with regards to presidential, no? Actually here in the Philippines, ano po, no, ang presidential election natin ay until 2028 pa. Matagal pa, 5 years pala, 5 years. Pero let's accept the fact that as early as now, ano po tayo, no? Uh, Naghahanda na po yung mga presidential natin, no? Perceived presidential. Pero syempre, may mga ano pa po, may mga bagay na ano, no? Na, na pwede pang mangyari, no? Maaga pa naman, pero syempre, yung mga leaders natin, naghahanda na rin yan. Kasi hindi po biro, no, na tumakbo ng presidential election here in the Philippines, no? So, million po ang gagastusin nyo, no? And then, not only millions, baka nga ano yan eh, baka billion pa yan, no? Billions, kumbaga. No? So, naghahanda na sila. Now, meron po tayo isang presidential poll na parang medyo matunog, no? Ang pangalan niya po ay si Raffy Tulfo, no? Okay? So, kung hindi niyo po kilala si Raffy Tulfo, siya po ay isang senador ngayon. Okay? Na-elect po yan ng 2022. Number 2 po yan. Ang number 1 po ay si Robin Padilla. Okay? Si Raffy Tulfo po, before nito, no? Ay ano po yan, no? Broadcaster po yan. Actually, asawa po yan ng ACT-CIS congresswoman, no? Yung asawa niya, no? Tulfo din po yun. Okay? So, anak niya po, yung isang congressman sa Quezon City, no? Yung sa 2nd district or 5th district, 2nd district, no? 2nd district ng Quezon City, anak niya po yun. No? Okay? Kapatid niya po yan si Erwin Tulfo na congressman din po yan ng ACT-CIS. Okay? So, naghahanda na po sila, kumbaga. No? Kasi yung number 2, bilang ano, ay talaga naman malaki na rin yun. No? Millions na rin ang natanggap niyang boto. Well, therefore, may foundation na po yan. Okay? Number 2 yan. Now, ang ano po, may ano po yata, if I'm not mistaken, may kaso po yata or merong nahatulan na kaso. If I'm not mistaken, no? Paki-comment po dyan down below kung mali po tayo, no? We accept naman those corrections, no? Now, yan, broadcaster po yan. Hindi po siya yung typical na politiko na matagal, no? Pero isang beses siya tumakbo bilang senador, nanalo po yan. Number 2 pa, ha? Ibiruin mo yun, ay hirap po yun. No? Natalo niya pa po yung mga ibang mga senador, no? Kaya natalo niya pa po si Alan Peter Cayetano, no? Yung in terms of ranking, kumbaga. Now, ang perceived na makakalaban niya diyan ay si Romualdez. Speaker Romualdez. Okay? So, alam naman natin, speaker yan, no? Pinsang buo yan ni Pangulong Marcos, no? So, most likely, baka suportahan ni Pangulong Marcos, it's either si Sara Duterte or si Speaker Romualdez, no? Pero sana si Sara Duterte naman para naman mapakita natin yung gratefulness ba, no? Yung gratitude, no? Na typical na characteristic ng isang Pilipino. So anyhow, yan, makakalaban yung Speaker Romualdez. No? So nagkaroon ng recent survey, no, through mobile phone.
yung Tangerine, no? So, nangunguna yan si Raffy Tulfo versus kay Sara Duterte, no? Si Speaker Romualdez, pang last 0.4. Pero ano yan, no? Hindi naman ano yan, typical or scientific na survey na nakasanayan natin in comparison to Pulse Asia, SWS, Okta, hindi po siya ganun. Okay, so at saka parang ang napre-predict ng Tangerine dati into past, hindi naman masyadong nananalo, no? Kumbaga. Ayan. Number one po siya, dikit po sila ni Sara Duterte. Okay? Ayan. Now, so yan, si Sara Duterte, syempre, matagal na rin po sa politika, nag-vice mayor, nag-mayor, nag-vice president this time around, may experience, EDUC secretary, NTF, LCAC, may experience na talaga. No? Pero in terms of popularity, medyo magsasabay ang dalawang yan. No? Pero tingin ko, kung ano ang mananalo diyan si Vice President Sara Duterte. Pero ano to may laban to, may kumbaga may silat ito si Raffy Tulfo versus kay Speaker Romualdez and Sara Duterte. Paano po ba, no? So pwede naman yang idahilan later on, no? Na baka or hindi ba kayo napapagod sa ganitong sistema na parang traditional politicians, etc. No? Okay? Tapos, siyempre in terms of clout naman, Tulfo no? Di ba merong nagkasala ka, itulfo mo. Parang gano'n. May nag-argabyado sa'yo, itulfo mo. Parang gano'n, no? Pero in the past, meron din po itong sinita na teacher. Kumbaga, no? O, parang dinisiplina yung estudyante ng teacher. Tapos yung teacher ay inano niya, no? Kinastigo niya. Okay? So, hindi medyo may mga issues siyang inano no sinabi do sa teacher, and then ng mga teachers naman no as a group kaya ay talaga as a group and as a profession ay talaga namang nag sa kanya no yan ayaw sa kanya pero natabunan yun no hindi ko nga alam ba't nanalo siya dahil may issue siya in the past natabunan kumbaga. Okay? So yun, no? Ikaw ba? Ikaw, no? Gusto mo bang maging pangulo, no? Si Raffy Tulfo, Senador Raffy Tulfo sa 2028, no? Okay, so narinig niyo ang aking fearless forecast. Okay, sinabi natin may silat, may pwede rin mangyari kung pagod na ang mga Pilipino sa traditional politicians like Sara Duterte and Speaker Romualdez at saka yung away-away kumbaga, no? Pero tingnan natin, baka nga rin pagdating ng araw, baka ito ang maging vice president ni Sara Duterte. No? Pero yung partnership na Sara Duterte, Speaker Muldrow, medyo malabo na mangyari yun. No? Kasi ito, si Raffy Tulfo ay taga Luzon. Okay? So, Mindanao, Luzon, ganda rin partnership. No? Ayan. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. No? Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan sa ating munting channel, please do it so na. Para naman po tayo, no? Magtulungan tayo, no? Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Thank you.